So yun guys, good evening. Ngayong araw nandito kami sa Primo. Ito si Asher, yung may-ari ng business na to. Give us a little background about your shop. Yung background ko kasi dito sa coffee shop na to. Unang-una, hindi ko naman talaga bahala kasi itong coffee shop na to. Ang talagang plano ko is clothing line. Hanggang sa may nakita ako na business owner dun sa Manila na pangalan niya is Frank. And ginawa ko yung business niya dito sa Bataan na naisip ko kasi nga, kumbaga, bakit sa Manila may ganun, dito wala. Siyempre, inisip ko na pwede pala na ako yung magtayo ng business na ganun dito. Ginawa ko, kumbaga, parang minix ko ang clothing and coffee shop dito. Ngayon, nung una, inisip ko na madali lang pala ito yung business na to. Yung coffee shop na to. Inisip ko madali lang siya nung una, kahit yung clothing. Hanggang sa naghahanap ako ng mga supplier. Meron pa yun, mga oras na parang nawawalan na ako ng gana. Nanghihina na ako. Kumbaga, parang tutuloy ko pa ba to, ano. Hanggang sa na-motivate lang ako dahil nandyan nga yung misis ko. Ayan. And ayun din, isa rin sa dahilan yung anak ko kung bakit ako nag-business ng ganito. Kumbaga parang ayoko kasi maging empleyado, gusto ko maging isang business owner. Yung mga challenge na hinarap mo nung nagsimula ka pa lang sa clothing line business mo? Ang mga challenges na hinarap ko nung nagsisimula pa lang ako ng clothing ko is unang-una, mga kakompetensya ko. Siyempre iniisip ko kung pag nagtayo ba ako nito, papansinin yung clothing ko. Kumbaga parang inisip ko, nag-isip ako ng ibang way na yung clothing ko is kumbaga dito lang makikita sa Orani na hindi mo makikita sa ibang clothing dito sa Orani. Ngayon ang ginawa ko is pinababa ako ng pinababa yung pwede kong ipuhunan sa damit ko na naghanap ako na maganda kong kukuhanan na supplier. And hanggang sa syempre kahit sino naman ayaw ng business owner ng isang clothing line na sabihin ng customer na bakit ganito pagka nilabang ko yung damit ko numinipis, bakit ganito parang nawawala yung print ng t-shirt. Kaya ginawa ko is naghanap talaga ako ng supplier sa Manila, nag-canvas ako and hanggang sa makahanap ako ng supplier na talagang para sa clothing line ko. What do you think are the characteristics and competencies that made you a successful entrepreneur? Nangyari kasi sa business na to, inaaral ko lang siya noong una hanggang sa naging passion ko na yung business na to. Hanggang sa minahal ko na yung negosyo ko. Na kumbaga ultimo yung mga gamit ko talagang sinisinop ko. And ayun, parang ako sa lahat eh. Kumbaga ako yung business owner, ako yung nagmamarketing, ako yung naggagawa ng content ko. Ako sa lahat. Ayun. Ano yung mga diskarte na ginawa mo para lumago o makilala yung coffee shop mo? Ang unang-unang diskarte na ginawa ko is ang marketing sa social media. Una-una kasi yun yung pinaka-importante dahil sa panahon ngayon na mahilig mag-cellphone yung mga kabataan. And ang next is ang design ng t-shirt ko. Kailangan ko as minimal as I can dahil ang mga gusto ng kabataan ngayon ay mga plain tees, ganun. As sa coffee naman is nag-try ako ng kape na wala dito, na kumbaga yung looks ng kape na hindi mo makikita dito sa Bataan. Example, ang La Estrella latte ko na merong marshmallow sa taas na sinunog na makikita mo lang sa La Union. Aside from the business that you have, what other business are you interested in? Madami. Kung ako tatanungin, lahat ng business gusto ko pasukin. Gusto ko palakarin ng negosyo ko na bilang primo sa iba't ibang larangan ng business. Example ko, yung IKEA. Yung IKEA kasi dati, cellphone lang yun. Hanggang sa ngayon, di ba? Isipin mo, halos lahat ng mga appliances na kailangan mo, mga gamit, furnitures, nandun sa IKEA. Kung ano yung business na mapag-isipan ko na sa tingin kong kikita ko, edi yun yung papasukin ko uli na negosyo.
What do you think of being employed? Why didn't you choose that path? Di ko pinili ang pagiging empleyado dahil example sa inyo, para siyang magiging routine mo siya. Kumbaga gigising ka ng alas 3 ng umaga, matatapos ka ng bandang mga alas 7 ng gabi. Kumbaga ang magiging pahinga mo na lang is yung alas 7 na yun. Yung pagbangon mo ng umaga, ganun na naman yung lifestyle mo, paulit-ulit na lang. Siyempre, kung ako sa sitwasyon ko ngayon, may pamilya ako, may hirapan ako sa sitwasyon na yun. At ang pinili ko ay ang negosyo dahil ayokong maging alipin lang na hindi ko naman pinapalabas sa, kumbaga, porke empleyado ka, alipin ka. Ano sa tingin mo yung naging advantage ng pagkakaroon ng sarili mong coffee shop? Madami eh. Ang naging advantage sa akin nun is nagagawa ko yung gusto ko sa isang araw. Kumbaga kung may kailangan akong gawin na ganito o ganyan, nagagawa ko siya. Unlike na bilang isang empleyado, kung pagkukumpara natin na limitado ang galaw mo, limitado ang oras mo. Na kumbaga bilang isang business owner din, limitado din naman yung galaw mo. Pero pwede kang magdesisyon kung anong araw o anong oras yung limitado ka. Who are your top 3 entrepreneur role models and why do you want to be like them? Ang top 3 na entrepreneur role model ko is ang tatay ko at pangalawa ay ang nanay ko. At ang pangatlo naman is ang misis ko. Dahil ang tatay ko kasi at ang nanay ko ay may negosyo na restaurant na malayo sa passion ko sa negosyo na pinasok ko dahil coffee shop ako at clothing ako. Dahil gusto ko lang na mapakita sa magulang ko na bilang isang panganay, di ba? Kahit ano gagawin mo para sa pamilya mo dahil ikaw yung unang-una at pinakamatanda sa pamilya mo. Sa tingin mo, nakatulong ba sila sa'yo para mabuo yung coffee shop mo? Oo, madami na tulong yung pamilya ko sa akin. Especially yung nanay tsaka tatay ko. Dahil sila yung nagpursige sa akin at sumuporta sa akin sa negosyo na to. Sila ang kauna-unahan sa lahat. At swerte ako dahil may magulang ako na sinuportahan ako sa ganitong larangan ng negosyo. Na kahit alam ko sa sarili ko na hindi ako sigurado kung magkiklik to o sisikat to. Basta mahalaga sa akin ay naitaguyod ko na tong negosyo na to. How much do you love your job? Ang business ko is mahal na mahal ko kasi itong negosyo na to. And dahil sa pag-aaral ko sa negosyo na to, napamahal ako dito at naging passion ko na to. At kumbaga parang ine-enjoy ko din siya. Mahirap kasi kapag nagnegosyo ka nang hindi mo ine-enjoy. Parang napipilitan ka eh. Parang isipin mo na once na hindi man pumatok tong negosyo na to, magta-trial and error ka naman ng ibang negosyo, paulit-ulit yung cycle mo. Kaya once na nag-aaral ka ng negosyo, kailangan mahalin mo rin yung negosyo mo. Ano yung may a-advise mo sa mga magsisimula pa lang ng business? Ang may advice ko lang is magtiwala lang kayo sa sarili nyo and subukan yung mag-ipon ng pera para sa negosyo nyo. At wag lang kayong masyadong kung may bala kayong magnegosyo, wag kayong masyadong magbabarkada dahil ang kailangan mo lang naman 1, 2, 3 barkada. Dahil once na na-addict ka sa barkada mo, na nakasabayan mo sa buhay mo, pwedeng isa sila sa maka-downfall sa negosyo mo eh. And ang mapapayo ko lang rin is dapat talagang motivated ka and talagang desidido ka sa papasukin mong negosyo at sigurado ka.
Ang natutunan namin sa pag-i-interview ay ang pagiging matyaga, mapagsumikap, at madiskarte sa negosyo. Ito ang mga kailangan para umunlad dito. Ang importante ay gawing aral ang mga hamon at pagsubok na haharapin sa paghawak ng negosyo. Paano? Kakain na ako. Hapunan na namin eh. Sige, papain na.